Formal nang nakamit ng bagong mayorya sa Senado ang buong kontrol sa lehislatura matapos ang opisyal na ihalal kahapon ng Miyerkules, Hunyo 3, ang bagong set ng committee chairmanships kasabay ng pagdeklara ng quorum. Ayon kay Attorney Remesis Victorious Villagonzalo, isang Cebuano ICC accredited lawyer, ang kanyang paninindigan sa kasalukuyang pagbabago sa Senado ay dapat ibinase ang quorum sa 24 na senador na hinati sa 2 at dinagdagan ng 1. Kaya dapat ay 13 na miyembro ang dumalo. Ito ay dahil wala namang pwestong idineklarang bakante. Ito ang inahayag ni Villagonzalo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team sa kanya, kung saan idinagdag niya na kung ang inaasahan ng iba ay ang Avellino versus Cuenco, ang itinuturing na pinakamakapangyarihang legal na sandigan tuwing may leadership shake-up, walk-out o usapin sa quorum sa Senado, nilinaw niya na hindi magkapareho ang sitwasyon ngayon. Ito ay dahil noong panahon ng Avellino versus Cuenco, ang isang senador na sangkot ay nasa Amerika, samantalang ang mga kasalukuyang senador ngayon ay pawang nasa loob ng territorial jurisdiction ng Philippine Senate. Samantala, tiniyak din ni Villagonzalo na sa kaniyang panig, iligal ang ginawa ngayon ng bagong mayorya sa ilalim ng pamumuno ni Pro Tempore Win Gatchalian sa pag-convene sa Senado. Ngunit para sa mga senador na nakibahagi, ayon sa kanya, ang pinagbabasihan ng mga ito ay ang Avellino Doctrine na nagpapakahulugan na kung sino lamang ang available ang siyang maaaring makilahok. Hinuha pa niya, posibleng ang naging paninindigan ng mga senador ay hindi na isinama o tuluyang dinisregard sa bilang si Senador Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago at si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyan namang nakakulong. Ngunit kung titingnan ay ang kanyang sariling pananaw, 24 dapat ang basihan sa quorum, dahilan na may tuturing na illegal ito kung 12 lamang ang nag-convene. Sa pananaw ko, yung pag-convene ng 12, kinonsider nila as quorum, mali yun, illegal yun. Kasi wala namang declared vacant seat out of the 24 in the Senate. So for purposes of computing quorum, all the 24 seats should be considered, divided into 2 in order to constitute a quorum. Dagdagan pa ng isa, dapat 13 yun. Mula dito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!